value that we want to have. Kasi 'di ba, yung solve natin kanina, yung area na kailangan talaga natin is 0.1728 compared to the approximate error equivalent to 2.56. By the way pala, before I proceed, this error value, 2.56, is value yan ha, hindi yan percentage, not percentage. Ayan, hindi siya percentage, value talaga siya. Kapag percentage, di naka-epsilon sub A dapat yon. Yan yung naka-percentage. Ito, naka-capital E. So, we're getting the approximate error value. O sige. Ayun, 2.56 compared to 0.1728. Masyadong malaki. Now, to improve this daw, or to avoid that kind of approximation, we can divide the whole interval A and B into small equal parts. So, here, we have A is equal to x sub 0 and B is equal to x sub n. And in between daw noon, pwede daw tayo kumuha ng x sub 1, x sub 2. Ayan, kung ano man yan, kung ilan man daw beses nyo i-divide or kung gaano karaming segments, we call that segments. Kung gaano karami man daw segments nyo, i-divide equally yung inyong um, yung inyong interval A and B. So after that daw, we can create small trapezoid. So here, kung dinivide daw natin siya kunyari isa, dalawa, ito yung ating first segment, second segment, third, kunyari ito yung nasa gitna ay fourth, fifth, sixth. Ayan, for example, we divide this into 7 equal segments. So first segment daw natin, from x sub 0 to the first point na kinuha natin, makakakuha ako ng area 1. Then, from here, papunta dito, gawa ulit daw ako ng trapezoid. So, ito yung una nating, masyado lang mahaba. Ito yung ating unang trapezoid. Ayan. So, gagamit daw ako ng trapezoidal rule, kukunin ko si A1. Tapos, pangalawa, yan, ito yung area 2, area 3, area 4, area 5, area 6, area 7. So, kung kukunin ko daw yan, yung aking total area, A total, would be equal to the sum of all the area hanggang A sub n. Ayan. Kasi gagawa tayo ng multiple trapezoid dito, ito another trapezoid doon. Ayan. So, yung mga limits natin, for example, limit natin for area 1, that would be equal to x sub 0 to x sub 1, p sub n of x, yan yung area 1. Then, yung area 2, integral of x sub 1 naman to x sub 2, p sub n of x. Now, ang gagawin daw natin, i-add daw natin siya. So, kung ang area 1 natin here is integral of x sub 0 to x sub 1, ayan, p sub n of x plus, yung sumunod naman daw na trapezoid, x sub 1 naman daw siya to x sub 2, p sub n of x plus kung ilan man daw yan, hanggang makarating daw ako kay integral of x sub n minus 1 to x sub n, p sub n of x. So, ganyan daw yung ating magiging general formula or working formula in order for us to find the total area using composite or multiple segments or multiple trapezoidal rule. Now here, think of the curve as a mountain landscape. Instead of one big trapezoid, we lay many small trapezoids side by side under the curve. Sabi daw dito, the more trapezoid we use, the better the shape matches the curve and the more accurate the approximation becomes. Kasi tingnan nyo, nun daw, pinaliit daw natin siya, although meron pa rin ditong error, lumiliit daw yung gap
in between nung ating straight line at saka nung ating curved line. Ayan o, maliit na lang siya. Ganon din daw dito sa kabila. Lumiliit daw yung area compare dun sa kaninang area natin. Yan, di ba? Ganyan yung itsura niya. Ayan. Nung dalawang points lang daw yung ginamit natin from dulo to dulo, ayun, ang laki daw nung naiwan sa taas nung error. So, ayun. Pero kung papaliitin daw natin, mamaya ipapakita ko sa inyo, may example ako doon. Same example. Pero kung papaliitin daw natin, kukuha tayo kunyari ng multiple points here. O di mula dyan, meron akong isang trapezoid. Ito, hanggang dito, another trapezoid. Ito mo hanggang dito. Lumiliit daw yung mga error natin. Ayan. And so on. Nakikita nyo ga? Na-imagine nyo? Oh, ayun, sige ha, sure. So, ayun daw ang nangyayari. Nagiging small daw yung gap in between yung ating linya and yung linya ng ating trapezoidal roll at saka yung linya ng curve. Oh, step-by-step procedure daw, paano ba daw natin gagawin? So, for the step-by-step procedure, divide the interval A and B into many small equal parts. So to do that, we have H is equal to B minus A all over N. Now yung N dito, hindi na ano to ha, degree, number of segments. Number of segments yung N natin siya. Number 2, compute for the x values in the form of x sub I is equal to a plus I multiplied by h. Now, yung I natin, syempre, depende daw kung ilang parts daw natin dinivide. Mamaya, magbibigay ako ng example. Evaluate the function at each point. Bakit daw kailangan sa each point? Kasi sabi natin, if we integrate, for example, I have uh, two segments. A1 is equal to integral of x sub 0, x sub 1, um, p sub n of x. Ayan, dx. Ngayon, kapag kinuha daw natin yung kanyang tawag dito, yung kanyang trapezoidal roll, that yung ating I dito would be equal to, anong formula ulit natin? X sub 1 minus x sub 0 all over 2 multiplied by f of x sub 0 or x sub 1 plus f of x sub 0. Ngayon, for example, two segments lang tayo. Two segments. So, meron tayo, kung two segments, ibig sabihin daw yung ating area 1 plus area 2 is equal to the total area. Ayan. So, kung meron daw tayong another segment, so a sub 2 naman is equal to the integral. So, ang mangyayari, from x sub 1 to x sub 2 naman siya. Tandaan yung x sub 0 natin is a here and x sub 2 is equal to b. Mamaya may papakita pa ako sa inyong isa pa. Now, ang mangyayari daw dito, o di p sub n of x. Ngayon, kung gagamitan daw natin ang trapezoidal rule na formula, ang maglalabas daw dito ay x sub 2 minus x sub 1 all over 2 multiplied by f x sub x sub 2 plus f of x sub 1. O, ayan. So, kapag i-add daw natin area 1 plus area 2, remember x sub 1 minus, ay hindi pala siya kakasya. Sige, dito na lang. Gawin ko na lang tong x sub 2 minus x sub 1 over 2. Plus. So, plus natin f of x sub 1 plus f of x sub 0. Ay, sige, para ano, hindi magulo. Ilipat ko siya. Ilipat ko siya, kuha ako ng word. Para ano lang.
Makita niyo siya. Masikip kasi doon. Di pa tayo. Wait lang. Para mas makita niyo ng mas maayos. O, ayan. Pag side by side ko na lang siya. So, ayan daw. Paano ba daw natin kukunin yung composite or multiple trapezoidal rule? For example, meron tayong two segments. Now, for our two segments, yung area total natin ngayon would be equal to area 1 plus area 2. Remember, the formula for trapezoidal rule, the integral of from a to b of p sub n of x is equal to yung ating b minus a all over 2 multiplied by f of b plus f of a. So, kung sosolvin daw natin sa area 1 would be equal to the integral of, instead of a to b, magsisimula ako kay x sub 0 and x sub 1. Wherein yung aking x sub 0, yun yung aking a. And then, yung x sub 1 ko, yun yung aking new value. Sige, dito ko na lang i-drawing. For example, ito daw siya. Ayan. For example, yan daw yung ating drawing. So, meron ako ditong A, which is equal to x sub 0, at meron ako ditong B, which is equal to x sub 2. Ngayon, kung hahatiin ko daw siya sa two segments, so, hahatiin ko siya equally. So, parang ni-divide lang sa 2 itong ating, let's call this x sub 1. So, for the first trapezoidal rule, from here, papunta dito, kukuha ako ng isang trapezoid. Kapag bigyan nyo ng trapezoid yan, mukha lang triangle. So, ito yung ating area 1. So, for area 2, ayun, ito naman yung ating area 2. So, ang limit ngayon natin from area 1, for area 1, would be from x sub 0 to x sub 1. Kaya ang nangyari dito for area 1, yung limits natin naging x sub 0 papuntang x sub 1. P sub n of x. So, kung igagaya ko daw siya dito sa general formula ng trapezoidal rule, yung ating b, kasi technically ito yung magiging b nung ating, lagyan natin b sub 1, a sub 1. Technically ito yung magiging b nung ating area 1. So, ang mangyayari dyan is x sub 1 minus x sub 0. Papalitan natin to. Ayan. All over 2. Same with yung ating f of b. Magiging f of x sub 1 plus f of x sub 0. Ayan. So, ang mangyayari daw doon, o di okay na, meron na tayong area 1. So, sa area 2 naman daw, yung area 2 natin, saan daw ang kanyang lower limit nagsimula? Nagsimula naman daw kay x sub 1. Parang si x sub 1 natin dito yung ating a sub 2 at yung ating x sub 2 would be b sub 2. P sub n of x, kung ano man daw yan. So, i-substitute daw natin dito, magiging x sub 2 minus x sub 1 all over 2 multiplied by f of x sub 2 plus f of x sub 1. Ayan. Now, to get the total area ngayon, that would be simply getting the sum of area 1 plus area 2. O di gawin natin. X sub 1 minus x sub 0 all over 2 f of x sub 1 plus f of x sub 0 plus x sub 2 minus x sub 1 all over 2
multiplied by yan, f of x sub 2 plus f of x sub 1. Now, after doing so, remember that this value, itong value na to at itong value na to, since we divide equally yung ating value nito kasi kunyari ito yung h natin and this is another h. Kung divided by 2 or we divide this into equal parts, yung h1 natin would be equal to h2. Here, h1 will be equal to h2. So, itong part, kasi di ba ito yung ating h1. Itong h1 na to, equal daw kay h2. Since the segments are equal. So, what we can do here, we can rewrite that as katawagin na lang natin siyang h pa rin all over 2 multiplied by f of x sub 1 plus f of x sub 0. Tapos ito, maa-add lang din siya plus f of x sub 2 plus f of x sub 1. Notice na doble yung f of x sub 1. So we can further simplify this as h2, h all over 2 pagsunod-sunodin ko lang, f of x sub 0, dalawa yung f of x sub 1, so 2f of x sub 1 plus f of x sub 2. So, the total area now, using composite trapezoidal rule for two segments, magiging ganyan lang daw. Yun daw sa pagitan niya na dinivide ninyo or yung value sa gitna daw, nata-times lang sa 2. So, what if naman daw I use 3? 3 naman daw, 3 segments. Let's use 3 segments. 3 segments. For 3 segments naman, may papakita lang ako sa inyo. I just want to derive you this formula. Bakit daw nagmo-multiply sa 2 yung ito, palakihin ko. Bakit daw nagmo-multiply sa 2 yung nasa gitna? Then yung f of x sub 0, actually ito yung original nyo na f of a, and ito yung f of b. Hindi daw siya napapalitan, wala daw namo-multiply. So, paano daw kapag 3 segments? Again, for 3 segments, we have x sub 0, x sub 1, x sub 2, and x sub 3. Tatlong segment. I-divide natin yung ating parabola. Kunyari may parabola ako. Di-divide ko siya sa tatlo. So, 1, 2. Kunyari equal yan ha. Yan, tatlong segments. Equally spaced. So, meron akong x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3. So, meron ako ditong area 1. Ayan. Another area. Tapos another area. So, meron akong tatlong segment. Area 1, segment 1, area 2, segment 2, area 3, segment 3. So, kung sosolvin daw natin yung area, A total again is equal to A1 plus A2 plus A3. Now, remember that the limit for A sub 1 is now x sub 0 to x sub 1. So, yung ating trapezoidal rule becomes x sub 1 minus x sub 0 all over 2 multiplied by f of x sub 1 plus f of x sub 0. Yan yung para sa area 1. Plus area 2. Area 2 natin, ano ng limits? Yung area 2 natin, ang boundary niya ay x sub 1 and dito sa kanan, x sub 2. Kaya ang mangyayari doon, x sub 2 minus x sub 1 all over 2 f of x sub 2 minus plus f of x1. Ayan yung sa area 2 natin. Plus, may area 3 tayo. Yung boundary naman ng area 3 natin is x sub 2, x sub 3. So, magiging x sub 3 minus x sub 2 all over 2
plus, hindi pala plus, multiplied by f of x3 plus f of x2. O, ayan. Again, since divided equally daw to, yun daw h natin dito, same lang daw yan. So, itong distance ng x sub 1 minus x sub 0, x sub 2 minus x sub 1, and x sub 3 minus x sub 2 are just the value of your h. So, na ako. Wala na. Saglit lang, nawawala aking stylus. Ayan. Yan daw yung value ng ating h. So, kung magkaka-equal naman daw sila, so ang mangyayari dyan, sabihin ko na lang na h all over 2, ayan, multiplied by, nawala na nga ang stylus. Sige, wait lang. Saglit lang ha. Nawawala siya. Multiplied by, ayun. So, meron na akong f of x sub 1. Sige, hindi na siya masumulat. Ang manonotice nyo na lang dito is, palitan ko yung kulay. Manonotice nyo dito, nadadalawang ulit daw yung nasa pagitan. So, here, nadalawang ulit yung f of x sub 1. Saglit lang, naglalag siya. Bakit ba ito naglalag? Yan, itong f of x sub 1 na ulit. Kasi meron pa ulit f of x sub 1 dito sa area 2. Then yung f of x sub 2 na ulit din, merong f of x sub 2 sa area. Ay, nawala. Nawala ang aking naka-share screen. Wait lang. Ayun. So, mapapansin nyo dito, na doble daw, or naulit daw ulit yung f of x sub 1, dito f of x sub 1. So, meron daw tayong 2 f of x sub 1. Dito rin sa kabila, meron akong f of x sub 2, meron akong f of x sub 2 na ulit. So, meron akong 2 of x sub 2. Tapos, ang mangyayari ngayon dyan, yung f of x sub 0, isa lang naman, plus 2f of x sub 1 plus 2 of x sub 2 plus f of x sub 3. Remember, yung extremes natin dito, yan, ito yung sinasabi nating extremes, this is the value of your FA and this is the value of your FB. So, yung given daw natin na limits, hindi daw siya nagbabago, yun lang daw, nasa pagitan niya na segment, yun lang daw yung nadodoble. Kaya daw dito sa ating lecture, balik na tayo dito sa lecture, delete ko lang to para luminis kahit papano. Balik tayo dito sa lecture. Saglit lang, nawala. Tatapusin lang natin dito sa composite. Bukas natin itutuloy yung iba. Yung Simpson rule bukas natin i-discuss. Saglit lang. Sana yung steps ko. Lang na. Nawawala kasi ang aking drawing. Ayan. Nakita ko na din. Ayun. So, kaya mapapansin nyo dito, dun sa ating formula, yung nasa pagitan, namumultiply siya ng 2.
Ito kasi yung dinagdag nating values dun sa segment. Pero itong ating f of x sub 0, sabi ko nga sa inyo, still ito yung ating FA, at yung pinakadulo sa kanan, yun yung ating f of b. So, to simplify that, yung formula natin for multiple trapezoidal rule is h all over 2. Yung h natin saan manggagaling? Dito. Kasi ito yung segments natin. F of x sub 0 plus 2 multiplied by the summation of f of x sub I from I is equal to 1 up to n minus 1. So, yun ang ating formula. So, paano ba daw natin siya? Kailan ba daw natin gagamitin si composite trapezoidal? When the function is smooth. Paano ba daw sinabing smooth? Ibig sabihin nun, curve daw yung ating binigay na function. When a simple and reliable method is needed, kasi nga, for example, yung binigay natin kanina, di ba, ang dami niyang kulot. Ayan, ang daming kulot nung binigay sa atin kanina. Pero ang ginawa natin, 2 point lang yung kinuha, hindi na nasundan nung linya natin yung mga kulot. Kaya ang gagawin natin sa susunod na example, ayan, maglalagay tayo ng maraming points. Para medyo masundan naman daw niya yung shape ng ating graph. Ayan. Para ma-minimize yung error. O, ayun. Tapos ito yung kukunan natin ng area. Ayan. Mamaya, meron tayong drawing. When quick approximations are okay. Kung mabilisan lang daw yung pag-approximate natin. So, trapezoidal rule lang yung gamitin natin. When increasing accuracy by using more subintervals is acceptable. Kapag naman daw yung range ng ating sinosolve ay maliit lang, although pwede daw tayo mag-composite, pero kapag malaki, we'll go to the Simpson's rules later on. So for example, ayan. For example, I have yung ating previous example, isosolve ko daw using a two-segment trapezoidal rule. Same pa rin. The interval pa rin of integration is a is equal to 0 and b is equal to 0.8. Remember, i-recall ninyo that yung area na nakuha natin kanina, 1728. Then let's compare daw ano daw yung makukuha natin kapag tayo ay nag-two segment. For a two segment, again, step 1, divide the interval A and B into many small equal parts. In this case, since two segment daw tayo, yan, sinabi naman sa problem, we will divide it into two equal parts. So um, yung ating intervals 0 and 0.8 i-divide natin sa 2. So the new value of our h now would be equal to 4. Ito madali pa lang ito, no, naiintindihan pa itong step 1. Yung step 1 daw natin nakadepende sa given or depende sa inyo kung ilang segments nyo daw siya i-divide. Again, and here is the number of segments. Pag sinabi nating number of segments, number of trapezoid. Ayan. So step 2, compute for the values of x using x sub I is equal to a plus IH. Remember, ang a natin is equal to 0 from the given. O, ayun. So, kung kukunin ko si x sub 0, actually kahit hindi nyo nakuhanin kasi always x sub 0 is equal to a. Nagkakaintindihan? Eh di ba ang A na given ay 0? O yan, para mabawasan ang inyong sosolve, dito ipinakita ko lang, lagi daw yung x sub 0 ay equal sa given value ng A. Then, dinivide natin sa 2. So, syempre, yung ating x sub 0, ay yung ating A at yung ating B, dinivide natin sa dalawa. So, meron tayong x sub 0, x sub 1, and x sub 2. Kasi dinivide natin to sa dalawang parts. Ayan. So, meron akong x sub 1. So, ang mangyayari lang doon, yung A natin is 0 pa rin,
plus, bakit daw 'to naging 1? Kasi sabi dito, I daw ito. Saan ba daw manggagaling yang I na yan? Eh di dun sa subscript ng ating X. Maliwanag kung saan nakuha yung I na yon. Sige ha. Then, the value of H, yung na-solve natin kanina sa step 1. This is from step 1. Ayan. O, di-solve nyo lang ang lalabas daw na x sub 1 ay 0.4. Then, x sub 2 naman ninyo, in here, yung pinakadulo, kahit hindi nyo daw solvein, lagi daw yung equal kay B. Ayun o, pagtatapatin nyo lang. Pero para makasigurado daw kayo, pwede nyo rin daw siyang isolve. Kasi dito nyo malalaman kailan ba kayo titigil. Titigil kayo, kunyari, hindi lang daw 2 segments, 3 ang pinagawa daw sa inyo, 3 segments, 4 segments, 5 segments. Kailan daw kayo titigil ng pagsosolve ng x? Kapag yung inyong x sub I nag-equal na kay B. So, kayo dito ay mag-stop na. Nagkakaintindihan? O, ayun ha, maliwanag. O, dito, titigil. Kaya ako tumigil ng x sub 2 kasi yung x sub 2 ko, kung mapapansin natin, nag-equal na daw kay B. Maliwanag. O di, yung ating I pala dito, kaya pala nilagay ko I ay 0, 1, at 2. Kasi kapag nakuha ko si 2, makukuha ko na yung B is equal to 0. Okay tayo kay step 1 at step 2, pwede na tayo mag-step 3. Okay. Sa step 3 naman, kung ano daw yung nakuha natin sa step 2, ayan, ito yung mga nakuha nating value sa step 2, i-substitute lang daw natin siya dun sa ating function f of x na given. Nagkataon dito ang given ay ito. Hindi ko pala na isulat. O, di isulat natin. O, ayan. Ngayon, ito ulit function na yan, manggagaling yan sa interpolating polynomial. So, ayun, iisa-isahin ninyo. Isa-substitute nyo daw tong mga values ni x sub 0, x sub 1, x sub 2 dito sa ating function. So, kapag ginawa nyo yon, ito yung makukuha nyong sagot. Later on, I'll send this lecture to you para daw ma-review nyo siya. Pero ito kanina na-solve na natin. So, ito na lang ipapasolve ko sa inyo yung f of x sub 1. Papasolve ako kung tama ang lalabas. Kung tama daw, kung 2.456 daw, baka mali si sir ng pindot. Nakuha? O sige. So, ang sunod naman daw nating gagawin, pupunta tayo kay step number 4. Saglit lang. Saglit lang mo. Ayan. Ayan. Okay. So, again, tandaan nyo daw yung nakuha nating f of x sub 0, f of x sub 1, x sub 2, then yung value ng a and b natin. So, sabagay, di na naman natin kailangan a and b since dito sa formula natin, kailangan natin na lang ay h. So, yung h natin from the step 1, 0.4. And kaya ako pinatanda sa inyo f of x sub 0, f of x sub 1, kakailanganin kasi natin yun dun sa ating formula.
So, ayan. Kung isa-substitute natin yung mga values sa f of x sub 0, makakakuha tayo ng area ngayon which is equal to 1.0688 compared doon sa atin kanina na 0.1728 square units. 'Di ba? Mas lumaki yung ating nakuhang value ng area. Ito may tanong kayo kung paano to lumabas. Yan. Kung saan ko kinuha tong formula na to. May tanong kayo dyan. Nasusundan ninyo kung saan nanggaling yan. Sure ha? O, ayun. So, tingnan daw natin yung graphical representation niya. Sorry, yung error niya muna. So, yung error niya, gamit lang yung formula na binigay na doon sa libro. Ayan. Sa-substitute lang natin. Dito, yung n again is yung number of segments. Yung BNA nyo same pa rin. Then itong f prime, mean of f double prime of x, kaparehas pa rin yan ng solution kanina. So, ang makukuha nyo pa rin negative 60. So, napansin nyo, from 2.56 yata yung kanina, naging 0.64 na lang yung ating error value. So, tingnan daw natin yung kanyang graph. O, ayan, yung kanya daw graph. Di ba kanina, yung graph natin, andi dito lang siya sa ilalim. Ayan, yan yung daw yung trapezoid natin. Ngayon, nung nag-double trapezoidal rule daw tayo, ayan, ito yung una nating trapezoid. Yung area 1, trapezoid niya. Yan yung ating area 1 and yung ating area 2. Napansin ninyo, mas malaking area daw yung nakunan ng ating approximation. Nasusundan ga ako? Di ba kanina, sobrang laki nung walang area? I-drawing ko na lang dito sa gilid. Ayan. Gayahin natin ang itsura. Ayan, ganyan. Di ba nung nag-ano tayo kanina, ito lang itong part ng area lang na to yung nakuha natin. Yung taas ng bundok, o kung kunyari bundok yan. Yung taas na ito yung 2.56. Ayan. So ito, mas maliit na daw yung area. O ayun. So, paano naman daw kapag 8 segment? Tingnan daw natin kapag 8 segment. Although, ibibigay ko to sa inyo para ma-review ninyo. Ayan. So, for 8 segment naman daw, n is equal to 8. Yan. So, for step 1, i-divide nyo daw yung b minus a nyo into 8 equal parts. Kaya merong 8 dyan sa ilalim. So, yung intervals natin ngayon, 0.1. Or the value of h is 0.1. So, kunyari, ito yung ating number line. Ito yung aking 0 at ito yung aking 0.2. So, madidivide daw siya sa 8 equal parts. Kunyari, equal parts yan, ha? So, ito, yung aking 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, etc., etc. So, sa step 2 naman daw, kukunin natin yung value ng x. O, ito yung sinasabi kong interval sa inyo. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0.7, 0.8. Actually, this should be 8. Tapos kulang to. Dapat may 8 siya. Itatama ko na lang kapag ibinigay ko sa inyo. So, yan yung ating kukunan ng intervals. Dito may tanong sa pagkuha ng ng bagong values ng x sub 1, etc. Naiintindihan ito kung saan nanggaling. Pwede akong pumunta sa step 3. O, 4 na steps lang naman tayo. Sa step 3 naman, ayun, yung nakuha daw natin, isa-substitute daw ulit natin doon sa given f of x.
or dun sa ating interpolating polynomial. Depende. Kung given, edi substitute nyo. Kung ang galing siya sa interpolating polynomial or ang given sa inyo ay data points, you need to solve for the interpolating polynomial. O, ayan. So, solve lang daw nyo yan. Substitute, substitute. Ibigay ko na lang sa inyo to mamaya para ma-check ninyo kasi more on substitution lang yan. So, sa step 3, okay, natapos na hanggang f of x sub 8. Ito 8 dapat to. I-correct ko na lang later. So sa solution natin, o ayan. Napansin mo na yung ating, since yung ating f of x sub 0 or yung ating x sub 0 ay equal kay a, ito yung ating f of a. At yung ating f of x sub 8, since yung x sub 8 natin is equal to b, technically, this is your f of b. Kaya kung babalikan ninyo yung ating solution, dapat equal to dun sa na-solve natin kanina. Ayan. Di ba tama naman? 2, 3, 2 yung ating, ito equal to kay f of b. Yung sa una nating sinolve. Tapos yung ating um, f of x sub 0, this is equal to f of a. Ayan. So, yung dulo-dulo niya, yun daw lang pala yung given na intervals dun sa problem. Then, yung nasa gitna niya, yun na lang yung sosolve ninyo. So, ayun. So, dito sa formula natin, yung f of a na values and f of b na values hindi na multiply ng 2. Lahat lang daw nung nasa pagitan niya. So kung ilan man daw yung sinolve nyo doon sa step number 3, yun lang daw na values sa gitna noong first and last f of x ang mamumultiply sa 2. Or ito nga, pwede mo pa song isimplify eh. Pwede mong 2 multiplied by f of x sub 1 plus f of x sub 2 plus f of x sub 3. Ilabas mo na lang yung multiplied by 2 para hindi pa ulit-ulit. Pwede rin yun. So kung mapapansin mo ngayon, yung ating integration becomes 1.6008. Mas tumaas daw using 8 segments. Ayan. So yung drawing daw niya, ayun, ayun daw mga error natin. Ito na lang, this is an error kasi hindi daw nakuha ng ating graph. Dito meron daw error, maliit lang. Lumagpas naman daw siya, error pa rin yon. So ito, error pa rin siya. And also this part, error pa rin siya kasi hindi na hagip. Nagkakaintindihan. So, by using graphical solution or if we try to graph this, makikita nyo naman talaga when using multiple or composite trapezoidal rule, mas nagiging accurate daw or lumalapit daw yung ating hinahanapan ng area. Nagkakaintindihan? Hindi ko na yata sinolve dito yung ano. Ayan, sinolve ko pa rin pala yung error. So, the error here becomes 0.04. So, for the remaining time, di ba may pa-remaining time pa si Sir? Ayan, may time pa naman, may 20 minutes pa. Isesend ko to sa inyo ngayon, but ang gagawin nyo ay isosolve nyo naman siya using 10 segments. Using 10 segments ha. O mamaya ko isesend yung problem, may ipapakita lang ako sa inyo. Ito ba yun? Ayan, sige. Kasi pwede rin natin siyang i-solve or pwede rin natin siyang ipakita using a graphical tawag dito, a graphical using graphical representation gamit itong Desmos app. Yan, may Desmos app tayo. So, i-adjust ko lang siya kasi masyadong sikip. So, start ko na lang ng -1 to 1.
Ayan, para mas makita ninyo, para mas ma-appreciate niyo siya. Ayan. So ito yung kanina, yung trapezoidal rule natin na na one segment. Yan daw itsura niya. So itong n na 'to, di ba yung ating A is equal to 0 and B is equal to 0.8. So ipinilat ko lang siya diyan. Next ko na 'to. I-plot ko lang siya diyan. Then yung n ko ngayon, yan from 1. So ang makukuha nyo ay 0.1728. Wala ditong solution, pinapakita lang niya yung area. Now, kapag ginawa ko siyang 2, ito yung nakuha natin kanina, 1.0688. Ngayon, as we increase yan, kapag n is equal to 5, kapag ini-increase daw natin yung ating number of segments, you notice that the value also increases. Bakit ba daw nag-i-increase yun? Sige, ipakita ko sa inyo. Wait lang ha. Stop sharing ko muna. Kuha tayo ng calculator. Ibaba ako na lang. Wait lang. Share screen. I-share ko na yung buo kong screen. Ayan. Nakikita na yung buo kong screen. Kasi kung ang gusto natin gawin, if we want to integrate 0.2, sige wait lang, 0.2 plus 25x squared. Ba't nangyari? Tama, hindi marunong. 25, nasa na yung, yan, 25x squared. Ulitin ko lang, baka may mali akong ginawa. 25 alpha x squared. Ay, hindi pala siya naka-squared, 25x lang pala. Ayan, minus 200x squared plus 675x cubed. Isulat ko lang, minus 900x to the 4th. Ay, bakit ka ganon? Mali pala ang pindot ko. 900x to the 4th. Ano yung isa pa? Ano yung to the 5th? Plus 400x to the plus 400x to the 5th. Then yung limit natin is from 0 to 0.8. Let's just get the true value. So napapansin ninyo, dapat kung tataasan daw natin yung ating, tandaan nyo to have 1.6405. Kung tataasan daw natin yung number of segments natin, it should it should go to, or it should be near to the true value, which is 1.64. So ito pwede ko pa siyang dagdagan. For example, gawin ko siyang 50. Ayan. So kung gagawin ko siyang 50, kung hihilahin ko, ayan, napapansin nyo, lumalapit daw siya. Yan, dumadami yung trapezoid natin. Kaso nga lang, kapag ganito yung ginawa natin, medyo mahaba na daw yung solution. Kasi, one by one, solving daw natin yung f of x sub 1, f of x sub 2, x sub 3. Eh kung 50 yan, di ang sasolving nyo, f of x sub, 51 times yung isang sosolving. Or kung gusto nyo talagang accurate, pwede natin gawing hanggang 100. Ayan. Kung gagawin nyo hanggang 100, ayun, di ba napapansin nyo, lumapit na daw siya, 0.605. O, malayo pa dun. Pero at least, kapag dinamihan, ang gusto ko lang ipakita sa inyo dito is that kapag dinamihan daw natin yung ating segment, ayan, we can get as closer to doon sa ating hinahanap na true value. Nagigets nyo ga ako? O, ayun. So, in this case,
kung ang pinapahanap lang sa atin ay n is equal to 10, gawin ko lang kung n is equal to 10, ayan. Dapat ang makukuha niyong sagot ay 1.615. Ayan, tapos pwede niyo siyang i-check using this Desmos app. Type niyo lang, trapezoidal rule, Desmos. Nagkakaintindihan? So, ayun. So, I'll stop sharing na. And what you'll do now, i-print ko lang to. What I want you to do now is try to solve if 10 segments were to be used. Saglit lang. Bakit? Page ano ba to? Hmm, saglit lang. Mas naba ako. Page 42 lang pala. Sige. I-print ko hanggang page 42 para yan. Meron kayong reference mamaya kapag nag-solve kayo ng 10 segments. As your practice lang ulit. Isulat nyo na lang sa yellow paper, then submission will be next meeting. Pandagdag yan sa inyong mga grades para may paghugutan ako. Kaya mag-alala, lahat ng pinapagawa ko may paglalagyan yan. Wala man sa rubrics or wala man dun sa sa syllabus. Isisiksi ko yan. O sige, for now yun na lang sa ngayon, then we'll continue our discussion tomorrow. Yes, Mr. Sige, anong tanong? Sir, regarding po dun sa Wait last lang, hindi ko, wait lang lecture ha, po na pala ako, hindi ako naka-speaker. Ano yon? sir, regarding po dun sa last na lecture po na sinend niyo, parang naka-wrap po yung file, hindi po namin ma-open. Ay, ganon? Sige, i-resend ko na lang. Sige po, thank you po. Dapat minessage nyo kung corrupted yung file. Sige, pero sige, send ko naman. Okay, may question pa before we end. O sige, kung wala nang question, that will be all for today. We'll continue our discussion tomorrow. Thank you po, sir. Thank you.